Nawa ito nga ang maging puso ng bawat isa sa amin, na wala kaming ibang naisin kundi ang mamalagi sa presensya mo. Bagamat magkaminsan, Panginoon, uma-absent din ang mga anak mo, pero ito po ang nais namin na maganap sa amin. Sapagkat maraming bagay na inihahayag ka sa amin, Panginoon, kapag kami nagtitipon. Ang iyong presensya ang siyang yumayakap sa amin. At kami ay nakatatanggap ng pagpapala mula sa iyong salita. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa gabing ito. Patuloy kang mangusap sa pag-aaral namin ng iyong salita, na ikaw ang malugod, maluwalhati sa buhay ng bawat isa, na hindi lamang kami makikinig ng iyong salita. Kami po ay lalago sa aming buhay spiritual. Kami po ay lalalim sa pagkakilala sa iyo. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Amen. Let's shout our victory! Jesus! Amen. 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 Sige po, kamayin yung katabi mo at sabihin mo, ikaw ang pinakamaganda sa gabing ito. Yan po ang totoo. Hindi nagbibiro ang katabi nyo. Amen. Thank you, Lord. Let's proceed with the Word of God tonight, unlocking the secrets of the kingdom of God. Nung bumaba si Jesus dito sa lupa at nagkatawang tao, dala po niya ang kaharian ng Diyos. Dala niya ang kapahayagan ng kalangitan. At yun po ang umpisa ng katugunan sa panalangin na itinuro ng Panginoong Hesus. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. That was the key. Yun po yung susi ng pag-uumpisa ng pagganap ng kalooban ng Diyos doon sa langit, na ito rin ang maganap dito sa lupa. Kaya lamang tayong mga manampalataya, dapat malaman natin kung ano ang mga planuhin ng Diyos, ano ang layunin niya sa buhay natin. Sapagkat kalooban ng Diyos na hindi lamang tayo pumunta sa langit, kalooban din ng Diyos na tayo ay mamuhay dito sa lupa upang ganapin ang kanyang plano, ang kanyang layunin sa ating buhay. Marami pong mananampalataya na sila ay kumilala sa Panginoon, in a sense, sila po ay na born again, pero hindi naman talaga sila namumuhay para sa kaharian ng Diyos. Bakit? Maaaring hindi nila alam kung paano o talagang hindi sila interesado. But I'd like to propose to you, I'd like to submit to you that there are secrets in the kingdom. At ito po ang pwede nating i-unlock sa buhay po natin. Amen? Let me read Mark 4. Ang sabi po roon, Jesus said, whoever has ears to hear, let them hear. He told them the secret of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside, everything is said in parables. May pagkakaiba. Hindi ba't maganda sana kung sinabi na lang ng Panginoon ng hayagan ang lahat ng katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos? Pero ang sabi niya, the secret of the kingdom has been given to you. Sino po yung you? Me. Amen. The secret of the kingdom has been given to you, to those who believe in Jesus. But to those outside, those who do not have relationship with God, ito po siya ay nangusap sa pamagitan ng talinghaga. At ano po yung talinghaga? Ito po ay kwentong makalangit, kwentong tungkol sa mga spiritual na bagay, at ito'y ipinahayag niya sa pang-araw-araw na pamumuhay. At ito'y maunawaan lamang kapag ang puso ng tao ay handang magpasakop, handang umunawa, at handang sumunod sa Panginoon. Now, we find here what is the secret of the kingdom. The secret of the kingdom, these are mysteries. Misterio. These are the plans, the purposes, and provisions of God that are hidden from human understanding. Again, another verse, Mark 4:24-25.
Ang sabi po roon, consider carefully what you hear. With the measure you use, it will be measured to you. How you hear, the extent of how you receive the Word of God, it will be measured back to you, which means the benefit of the Word of God into your life is dependent. Depende po ito kung paano mo ito tinatanggap, naunawaan sa iyong buhay. That's the reason why, in terms of maturity, magkakaiba po tayo. Matagal na tayo sa Panginoon, but some people, some believers, are not that mature. Why? Because sila po'y nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig sa tenga at lumalabas sa kabila. Hindi ito tumitimo sa kanilang puso. I believe you remember yung parable of the sower, na kung saan ang salita ng Diyos ay narinig ng isang tao, subalit hindi niya ito naunawaan. Ito raw yung binhi ng salita ng Diyos na natanim sa in the wayside, sa daanan. At dahil dito, hindi ito namunga at ito'y kaagad-agad ninakaw daw ng kaaway. You see, I believe that the enemy knows that the secret of the kingdom of God is in the Word of God. That's why importante po yung attitude natin patungkol sa salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa verse, consider carefully. What does that mean? It means to take heed, pay close attention, give careful thought and study. When you hear the Word of God, huwag matutulog. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Kaya ayaw ko po, hanggat maaari, ayaw ko po ng online. Kasi habang nagtuturo online, sila'y nakahiga sa kama. At kapag sila'y inantok, sila po'y natutulog. At hindi halata, sapagkat i-off nila ang video. Dito sa church, pag face-to-face, halatang halata kayo. Sapagkat kung magkamisan, nalalaglag ang ballpen, nalalaglag ang Bible, ang cellphone nalalaglag din. Ibig sabihin, nakatulog ang cellphone. Now, God will not volunteer to give the secrets of the kingdom of God. Hindi po siya magkukusang loob o magbubuluntaryo na ipahayag ang mga misteryo o ang plano niya, ang kalooban niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Let's take it on the individual basis. So, ibig sabihin, hindi kaagad-agad ibibigay ng Diyos ang plano niya. Di ba? Naisip natin na kung sana ang Panginoong Hesus, ngayong Kapaskuhan, bababa siya dito sa lupa at magpapahayag doon sa Araneta Coliseum ng kanyang sarili at ipapakilala niya ang kanyang sarili at sasabihin niya ang plano niya for 2025. Sa palagay nyo, lahat ng tao pupunta sa Araneta Coliseum? Araneta Coliseum ang sinabi ko sapagkat yan po yung kapanhonan ko noon. Ewan ko ngayon kung meron ng ibang lugar. Right? God will not volunteer to give the secrets of the kingdom of God. He will not just give away the plan of God, yung purpose niya sa buhay natin. Isn't it? Nung na-born again ka, sinearch mo kung ano ang plano. Lord, na-born again ako. Ano ba ang plano mo sa akin? Not until you ask that question, God will not give you the answer. Why? Because the plans of God, the purposes of God, they are so precious and are reserved only for those who have willing hearts and open minds to seek, to receive, to understand, and obey them. Again, going back to the parable of the sower, paano naging mabunga ang binhi ng salita ng Diyos? Ito'y naging mabunga 30-fold, 60-fold, 100-fold, nung ito ay naitanim sa isang pusong mataba. Hindi tao, puso. Right? Now, ibig sabihin, ito'y tinanggap niya, naunawaan niya, at ito'y nagkaroon ng bunga sa kanyang buhay. Why? Why is it that yung plano ng Panginoon, ginagawa niyang sikreto na hindi niya kaagad-agad ito pinahayag? Matthew 7, verse 6, do not give that which is holy, the sacred thing, to the dogs, and do not throw your pearls before hogs.
lest they trample upon them with their feet and turn and tear you in pieces. Anong ibig sabihin? Binibigyan niya ng pagpapaliwanag o paghahambing na ang anumang bagay na spiritual ay mahalaga sa Diyos. At dahil ito'y mahalaga, hindi ito pwedeng ibigay kanino man. Maliban na sila'y may pusong makinig. Maaring naranasan natin ito sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Di ba't maganda ang mabuting balita ng Panginoon? Ito ba'y para sa ikabubuti ng buhay nila? Ito ba'y para sa kaliligtas ng kanilang kaluluwa? Ito ba ay para sa ikaaayos ng kanilang pamilya? Ito ba ay para sa ikauunlad ng kanilang buhay? Ito naman ba ay para sa ikagagaling ng kanilang mga karamdaman? Amen. Pero lahat ba ay interesado? Lahat ba ay tumatanggap sa mabuting balita? Maliban na lang magbigay ka ng pera, maaaring paniwalaan ka nila. Right? So do not throw away what is precious to anyone. That's why in the Word of God we find that when you go out and reach out to the people, you have to find a man of peace. Right? Now we understand bakit sa pag-outreach natin, you have to look for the man of peace. Because the man of peace is ready to listen. Siya'y handang tumanggap sa pangungusap ng Diyos sa kanyang buhay sapagkat ang mabuting balita ay hihingi sa kanila ng katugunan. See, it's not just the Word of God, the gospel, it's not just something that you just simply share. Binabahagi natin, tama po yun. Kaya lang, it demands a response. Hindi sila pipiliting tumugon, pero kailangang tumugon sila sapagkat ito'y isang bagay na mabuti para sa kanila na dapat nilang tanggapin. Amen? So, how to unlock the secrets of the kingdom of God? Ulit, take 2, how to unlock the secrets of the kingdom of God. Una, number 1, relation or relationship. Nilagay ko lang relation because mamaya makikita nyo yung relationship. Secrets are revealed only to the members of God's family. Amen? Sa aming pamilya po, we always say, no secrets in this family. We are open. That's why, kung sila man ay may nagawang kasalanan, sinatawag namin yung moment of truth. Okay? So, pag hindi na kailangang sitahin sila o hulihin sila, dapat meron tayong humility and honesty to express the moment of truth. And that's only good for the family. Okay? Hindi mo binobroadcast sa social media kung anumang sikreto nyo. Amen. Maliban na lamang kung anong kinain nyo kagabi. Deuteronomy 29:29. Ang sabi po, the Lord our God has secrets known to no one. We are accountable for them, but we and our children are accountable forever for all that He has revealed to us, so that we may obey all the terms of these instructions. But we and our children are accountable forever. For what? For those that God has revealed to us. So, the more you know, the more it is demanded of you to obey. Kapag nagpahayag ang Panginoon sa atin, at ito'y pinahahayag niya sa kanyang mga anak. Now, in the book of Deuteronomy, ang konteksto po nito, God or Moses is talking about the covenant people of God. Meron po silang relasyon. At dahil meron silang relationship sa Diyos, ang Diyos naman may magandang plano. At anong plano ng Diyos? Dadalhin ko kayo doon sa lupang pangako. Ang kailangan lamang kayo'y manalig, manampalataya, magtiwala sa akin, at ito ang pangako ko. Pupunta tayo, kayo'y lalakbay sa disyerto o sa ilang, at kayo'y dadalhin ko doon sa lupang pangako. At doon tuturuan ko kayo ng mga alituntunin upang kayo mamuhay ng matagumpay sa lupang pangakong ibibigay ko sa iyo. God will not withhold information. God will not withhold revelation. But once the Lord gave it to you, because you are His child, because you have a relationship with Him, sapagkat hindi naman ibibigay ng Diyos ang kapahayagan ng Kanyang plano sa mga hindi kumikilala sa Kanya.
Correct? Now that you are part of the family, you are privy, baliktan natin, palambutin natin. You have the privileged information in relation to the plan of God. Kasama ka na sa plano. Halimbawa, miyembro kayo ng isang pamilya, ang plano ni tatay, ni nanay, kasama ka. Right? Kung ano man, saan man sila pupunta, bantay bahay ka, papayag ka ba nun? Kung yun ang plano nila, bantay bahay ka. Right? Pero sa plano ng pamilya, sinisiwalat po yun. At ang Diyos nagbigay ng kanyang planuhin para sa bayang Israel. And when they knew the plan of God, they became accountable. Why? Because again, ang mensahe po, ang plano ng Panginoon is so precious that you cannot just set it aside. Bibigyan mo dapat ng pahalaga ito sapagkat sa langit, mahalaga ang mga planuhin ng Diyos. Amen? That's why He gave us instructions. When God gives you a plan, God will also give you instructions. How to fulfill that plan. And He has a plan for His children, sa kanyang mga anak. Jeremiah 29:11, right? For I know the plans I have for you. I have for you. Who is for you? For you? For the people of God. For the believers. For the covenant people of God, the people of Israel. And we are the new Israel. We are the spiritual Israel. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. And then, what's the next verse? Verse 12. Call unto me, and I will answer you. God will reveal it to you. Pero ito po ang catch dito. Ito po ang accountability natin. Kung ipahayag ba ng Diyos ang plano niya sa iyo, susunod ka? O sasabihin mo, wait lang, Lord, wait lang. Susunod ka ba kaagad? Are you really, ang question natin, are you really interested as a child of God to know the plans of God? Sapagkat, pag ipinahayag yon, kaya ipinahayag sa iyo, ay by the way, hindi ipahahayag sa iyo ng Diyos ang plano niya. Kung alam niya, nakikita niya sa puso mo, hindi ka naman talaga susunod. Ang gusto mo lang malaman. You see, in the kingdom of God, it's not just about knowing. Intellectually. Knowing means you have to experience it. Knowing experientially, ibig sabihin, i-apply mo yun sa buhay mo. 1 Corinthians 2:9 and 10, sabi, no eye has seen. That's why it's secret. Meron bang sekretong nakita na ng buong bayan? Hindi sekreto yun. Yun ang tinatawag na viral. No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. But God, everybody read together, but God has revealed them to us through His Spirit. Bakit kailangan yung relationship natin sa Kanya? Because only those who have put their faith and trust in God, sila lamang ang pinananahanan ng Banal na Espiritu. Okay? But God has revealed them through us, to us through His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. Pinahayag ng Banal na Espiritu. That's why we cannot live apart from the Holy Spirit. Ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa atin kung anong plano niya. Huwag kang mag-alala, kung pinahayag niya ang plano niya sa iyo, bibigyan ka rin ng instruction ng Panginoon kung paano mo ito magaganap sa buhay mo. Subalit, hindi kayang gawin ng Diyos na siya ang susunod para sa iyo. Hindi po. Dapat ikaw ay may pusong magpapasakop at susunod sa Kanya. Sino po ang nagnanais na malaman ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay? Sa mga araw na darating, sa susunod taon 2025. Sino po? Taas ang kamay. Thank you. Now, the next question is not what? The next question is, are you willing? Are you willing when you receive the plan of God? Are you willing to obey? Are you willing to submit? Okay? Or,
tayo pa rin ang masusunod sa buhay natin. That's the reason why. If the plan is not according to the revelation of the Holy Spirit, it's nothing. It's just an ordinary New Year's resolution. Na sinulat natin, nagplano tayo, hindi naman ito ipinahayag sa atin ng Panginoon. So, tayo ang gaganap noon. That's why importante po sa pag-uumpisa ng taon 2025, sisiyasatin natin, sasaliksikin natin ang kalooban ng Diyos, ang plano niya sa atin, upang sa gayon, siya rin ang gagabay sa atin upang ito'y matupad. Amen? Mag-aasawa po ba ako next year? Not applicable, Lord. Not applicable. Magninegosyo po ba ako? Right? O anong gagawin ko sa buhay ko? You have to ask the question. God has a plan, and He will reveal that to us. Genesis 18:17, 18. Sabi po, the Lord said, shall I hide from Abraham, my friend, my servant? Yun po yung relationship ni Abraham. He's the father of faith. Yun po yung relationship niya sa Panginoon. What I am going to do, the Lord said ulit, shall I hide from Abraham, my friend and servant? What am I going to do? Ano po yung gagawin niya? Ito po'y tumutungkol sa pagkilos niya na sirain, gunawin sa pamagitan ng apoy ang Sodom at Gomorrah. Ito ba'y papaalam ko kay Abraham? Since Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed through him, and shall bless themselves by him. Ipapakita ko pa, ipapaalam ko kay Abraham ang plano. At the end of the story, to make the short story long, anong nangyari? Nakipag-negotiate si Abraham. But at the end, ang plano ng Panginoon ay natupad. Tinupok ng apoy ang Sodom at Gomorrah. But what is more important in this verse is that God was willing, on the basis of His relationship with Abraham, God was willing to reveal His plan. Amen? In the first place, ang sabi niya, si Abraham naman, blessed yan. Din blessed yan. Nasa kanya ang aking pakikipagtipan o yung covenant. Amen. 1 Thessalonians 4 and 5. This talks about the second coming. Ang plano ng Panginoon, oo, siya ay bumaba dito sa lupa noong unang Pasko at siya ay babalik na muli sa taktang panahon. At sa kanyang pagbabalik, He will come like a thief in the night. Para siyang magnanakaw. By the way, ang magnanakaw po ba'y nagpapaalam kung kailan ang oras at panahon na siya ay magnanakaw? No, secret yun. Walang nakakaalam. Hindi pwedeng i-report niya muna sa pulis, magnanakaw ako, Mr. SO4. Magnanakaw ako, di huli na. Secret po yun. Walang nakakaalam, maliban na lang sa asawa niya, parahil. Kung asawa niya marites, huli siya. So sa muling pagbabalik ng Panginoon, sabi niya, but you are not in the dark. The word dark in the scripture talks about ignorance, talks about separation from God. You are in darkness. It talks about death. Okay? You are not in the dark. You have the life of Jesus in you. You have a personal relationship with Him. You are no longer ignorant of the Word of God because tayo ay consistent sa ating personal daily devotion. Thank you, Jesus. At tayo ay nagpa-family care group din. Nagpipicture, nagpo-post ng picture, at nagbibigay ng mahabang tula sa anumang lesson na napag-aralan natin. Amen. I propose na sa mga tulang ginawa nyo, gagawa tayo ng aklat. Mga tula ng mga JCHGM fam. Amen. Bunga ng kanilang family care group. Ganda yun, ano? At makikita ron yung mga picture nyo. Siyempre, kayo rin ang bibili nun.
So hindi itatago ng Panginoon. Yung muling pagbabalik niya, plano niya yon. It's a sure thing that will happen. Pero ibibigay daw ng Diyos ang plano niya. Malalaman natin. Pero huwag kayong basta-basta maniniwala na ang Panginoon ay darating na ng 2025. Hindi po. Okay? Wala pong nakakaalam kundi ang amang Diyos na nasa langit. Ephesians 1:9, God made known to us with all wisdom and understanding the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. You have to be in Christ for you to be qualified to know the plans and the will of God. Okay? Yung kalooban po ng Diyos. Dapat na kay Kristo siya. Why? Because He has purposed in Christ His will, His plan for you. Take away Christ sa buhay po natin. Alisin natin si Kristo. Wala po tayong kapasidad na alamin ang plano ng Diyos. Sa pamagitan lamang ito ng ating personal na relasyon sa Panginoon. So relationship is very crucial because when you have a relationship in a family, you have the right to the secrets of the family. Same way with the kingdom of God. Now, number 2 is not only relation, number 2 is revelation. Now you understand bakit relation lang, ano ha? Hindi naman pwedeng relationship kasi revelationship 'yon. Amen. Now you know kung paano ako magmensahe, ano ha? Secrets are revealed by the inspiration of the Holy Spirit. I keep asking, the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you what? The spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. Now, more than, I believe, yung mataas na motibasyon sa ating relasyon sa Panginoon ay hindi lamang yung malaman ng kalooban niya, malaman yung plano niya, pero sa mga nalalaman natin tungkol sa Diyos, ito'y dapat magbunsod sa atin o magbunga ng lalo pang malalim na pagkakaunawa o pagkakilala sa Kanya. Okay? That you may know Him better. Because if you know the Savior, if you know the Lord better, you will know His plans for you. Right? You will know what He wants for you. Sasabihin din niya sa iyo, malalaman mo kung anong plano at kalooban niya. Paano po ito nangyayari? Una, we have knowledge. That's why importante po nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ang palaging sinasabi ko, if you want to grow deeper in the Word of God, first of all, you have to grow wider. Before you grow deeper in the Word of God, you have to grow wider. Basa lang kayo ng basa. Basa kayo ng basa. Then all of a sudden, the Holy Spirit will try to put things together. Di ba? Parang ipapaalala sa nabasa ko na ito dito sa aklat na ito at nabasa ko na ito. Then you go deeper in that way. Okay? So, first of all, you have to have knowledge. Without knowledge, people perish. Okay? Without knowledge, there will be no revelation. So, how do you do this? Paano natin ginagawa ito? It's through the Word of God, God's Word, reading and meditation. Hindi po kami magsasawa na paalalahanan kayo, mag-devotion kayo. Kahit na kung magkaminsan ay nakakalimutan naming i-post ang devotion, humahabol naman ang 8:00 ng umaga. Amen? At pagpasensyahan mo po, kung magkaminsan din, yung pinopost naming devotion, mali yung reference. Pero tama yung scripture. Right? Pagpasensyahan nyo na. Sabi ko nga, masusubukan kayo. Pag tinignan nyo yung verse, pag hindi nyo tinignan, tama si pastor. Pag tinignan nyo yung verse, mali naman ito ah. Right? So I trust that you use your discernment. Amen. So God's Word, reading, and meditation. Now what comes next is understanding. You have to pursue not only knowledge, but understanding. Marami pong manampalataya, punong-puno sila ng kaalaman, pero dahil walang pangunawa, hindi po sila lumalago. Right? Maraming alam, pero ang buhay ay malamlam. Ang lumalaki yung ulo nila, lumiliit ang puso. Right? So that's a challenge for us.
The second is understanding. From knowledge, you go to understanding. And how do you do that? God's Spirit, through revelation and insight. That's why importante po na bago ka, dahil nasa atin na ang banal na Espiritu, bago ka magbasa ng salita ng Diyos, manalangin ka na ikaw ay gabayan at bigyan ng pangunawa ng banal na Espiritu. Because what God gives is a spirit of wisdom and revelation. Now we go to the next. Wisdom. What is wisdom? Alam na natin ito. It's the application of what you know that you understood. Thank you. Right? Wisdom is the application into your life, the knowledge that you understood. Because you can hardly apply, hindi po na tayo makakapag-apply ng bagay na una, di natin alam. Pangalawa, hindi mo naintindihan. Hindi mo pa pwede yun. But when knowledge and understanding comes together and you apply, then there comes wisdom. And in wisdom, we have not only God's Word, God's Spirit, but God's grace. God will give you application. And when God gives you application, He will also give you the enablement. Tutulungan kanya na ito'y mai-apply sa buhay ng bawat isa sa atin. Because the Word of God, they are not burdensome. Hindi po mabigat ang salita ng Diyos. Okay? And then yung foresight. Foresight is to judge correctly what is going to happen in the future and plan your actions. Pagpaplano rin ito. Okay? Hindi lang pang kasalukuyan, kundi yung mga sa araw na darating. I know the plans I have for you, right? Jeremiah 29:11 again. Plans to prosper you and not to give you, to harm you, to give you hope and a future. God will give you insight to whatever future you have. Amen. And then Ephesians 1:18-19. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know. Again, hindi po intellectual knowledge ito, but this is a practical knowledge, an experiential knowledge. Kung papaanong sasabihin natin, kilala ko si Jesus. Paano mo masabing kilala mo si Jesus? Sa isip? O kilala mo si Jesus dahil naengkwentro mo ang Panginoon. Naranasan mo kung sino siya. Naranasan mo ang kanyang kaligtasan. Naranasan mo ang kanyang kapatawaran. Totoo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Right? Oho, sasabihin natin, narinig ko siya sa church. Sa mga narinig mo, anong ginawa mo? Ephesians 1:18-19, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe. Spiritual things are discerned and understood through the Holy Spirit. I-dissect po natin ito. I-detail natin. God gives you revelation of your what? Purpose. It's a revelation. It's coming from God. The hope of His calling. Bawat isa po sa atin may pagkatawag tayo. At yun ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na pagdating ng panahon, alam natin na tayo ay may kontribusyon sa kaharian ng Diyos. And that's a good expectation of your ending. Why? Because it pertains to your destiny. You will have the confidence, pagdating ng araw, haharap tayo sa Diyos, you will have the confidence, Lord, thank you. I have fulfilled the calling you have given me. And that gives me hope. Hope to pursue that calling in the midst of persecution, in the midst of opposition, in the midst of challenge, in the midst of traffic, in the midst of lacking load or internet connection. Tutuloy tayo sa Panginoon. Okay? And then, what else? Provision. Ano pong sinasabi sa provision? The riches of His glory, of the glory of His inheritance. That's the reason why Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Don't worry about the riches. Know Him better. Grow in your relationship with Him. Seek His kingdom and His righteousness first. And all the riches, all these things. What are these things? Those are the riches na hinahanap po ng sanlibutan. Ano yon? Sapatos, cellphone, damit,
sangyupsal. Yan yung mga hinahanap eh. Right? Bahay at lupa, sasakyan. These are the riches of the glory of His inheritance. Yung po ay pamana sa atin. Ang pamana, hindi po natin pinagsisikapan. Ito ay malayang ipinagkakaloob sa atin. And all you need to do is know the God who gives you the inheritance. And understand that you are the heir of God. Ikaw ang tagapagmana. At sa manang yan, gagamitin mo yan para matupad ang kanyang plano at layunin sa buhay mo. And then thirdly, we have the power. The power, the exceeding greatness of His power. You know what? God knows. Alam ng Diyos yung limitasyon mo. Alam ng Diyos yung kahinaan mo. Alam ng Diyos kung anong mga kahadlangan sa buhay mo. And this power, exceeding greatness of His power, is more than enough for you to stand victorious against all your weaknesses. Pwede po tayong magtagumpay. Nasa atin na ang dakilang kapangyarihan. You know, exceeding na greatness pa. Sobrang kapangyarihan yan. Right? And these are the things that you need to fulfill your God-given destiny. That's why we are not here, at sabi nila, we are not just here to occupy a space. Okay. Otherwise, you buy your own space. Bumili ka na ng sarili mong space sa Loyola. If that's kung yun ang pinakalayunin natin, siguraduhin mo na may space ka na dyan sa Dasma. Ano yung sa Dasma dyan? Ay, mga hindi taga-Dasma ito. Basta, doon sa bandaron, sa dulo. Amen. Ano tawag doon? Mansyon di Dasma? Pansyon. Kala ko mansyon. Pansyon di Dasma. Amen. Now, number 3 now, application. So, meron tayong relation, meron tayong revelation. Now comes application. Kasi, di ba, yung knowledge, understanding, dapat may wisdom. At yung wisdom, applied knowledge that you understood. Tama? Okay. So, now, we have a better perspective. May magandang pananaw tayo. Huwag lang kayong makikinig na salita ng Diyos for the sake na makinig. Hindi po tayo lalago noon. Makinig tayo ng salita ng Diyos upang matuto. At kapag tayo natuto sa salita ng Diyos, tuturuan tayo ng Diyos kung paano ito ipamuhay. Just imagine, 52 weeks, 52 times na nag-worship tayo. Kung sa mga panahong iyon, natuto tayo, nag-apply tayo, ipinamuhay natin ang salita ng Diyos. Just imagine kung ano ang magiging pagbabago sa buhay natin. Right? Dapat mga mature na tayo. Hindi lang tayo mature. Amen. Thank you, Lord. So, 2 Corinthians 4:6-7. For God who said, let light shine out of darkness. That's why lahat ibibigay sa atin. Because I believe God knows. We are in the world, but we are not of the world. In the world there is darkness, but we are not of the world. We have a mission. We have a calling. Meron tayong purpose sa buhay natin. Ito rin ang dahilan kung bakit kapag nanampalataya ang isang tao, hindi naman siya kaagad-agad dinadala sa langit. Kailangan ng liwanag ng sanlibutan. Ikaw yun. Kumusta naman ang Christmas light mo? Ang ibig sabihin, ang light mo ba ay parang Christmas light? Pandap-andap. Umiilaw lang pag may solar. Amen. For God, who said, let light shine out of darkness, made His light shine in our hearts, to give us the light of the knowledge of the glory of God. See, you cannot fake light. It must be real. Dapat totoo ito. And we cannot deny in the midst of darkness, kahit daw katiting ang liwanag, hindi ito masusupil ng kadiliman.
Let light shine out of darkness. He made His light shine in our hearts. You are not trying to become a light. You are light. You are not trying to shine. You have the capacity to shine. Okay? Mismo sa buhay natin, ang liwanag ng Panginoon ay nasa atin to give us, let His light shine in our hearts, to give us the light of the knowledge of the glory of God. Now we have these treasures in jars of clay. Ito yung katawan natin to show, upang ipakita, that this surpassingly great power is from God and not from us. Ibig sabihin, God will use you to showcase His power. Gagamitin tayo ng Diyos upang sa pamagitan ng buhay mo, makita ang kalwalhatian ng Diyos. Makita ang liwanag ng Diyos. Let me just draw an application. Kapag nakikita ang buhay mo, ano ang nakikita ng mga tao sa paligid mo? Pag wala silang nakikita, madilim ka. Tama? May nakikita ba kayo sa dilim? Wala. Ang nakikita ba niya ay liwanag ni Kristo? Thank you, Lord. Maraming nasa dilim pa rin dito. Ang nakikita ba niya ay liwanag ni Kristo? Ayaw magsalita. Secret daw kasi. Ang liwanag daw po, ay hindi pwede isekreto. Hindi raw nagkumukuha ng lampara o ilawan ang isang tao at nilalagay sa ilalim ng kama. Masusunog po yun. Hindi raw tinatakpan ang liwanag. Hindi. Kung may liwanag ka, ipakita mo. Right? Sapagkat pag nakikita ang liwanag na ito, nakikita rin ang kaalaman mo patungkol sa kalwalhatian ng Diyos. Nahahayag. See, the glory of God is not just something spiritual. It is also applied sa buhay po natin. Sa bawat araw, dapat na pagkakakitaan tayo ng kalwalhatian ng Diyos. O, ngitian mo yung katabi mo. Ano ba yan? Lumiliwanag ba ang kanyang ipin? Ha? Tandaan nyo, kahit dilaw ang ipin mo, pag maayos ang buhay mo, liliwanag ka pa rin. Thank you, Jesus. Matthew 5:16. Anong sabi po? Let your light, read together now, let your light so shine before men, that they may see your moral excellence and your praiseworthy, noble, and good deeds, and recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven. Paano po nabibigyan ng kalwalhatian ang Panginoon sa langit? Nasa langit siya. Siyempre, yung mga nasa lupa. At sino yung mga nasa lupa? Yung mga mukhang lupa. Yung mga amoy lupa. At sino yon? Tayo po yun. Tayong mga manampalataya. That they may see. The presence of God is something that cannot be hidden. Hindi mo pwede natin itago ito. Makikita at makikita. Kung nasa iyo nga ba ang presensya ng Diyos o wala sa iyo ang presensya ng Diyos. Right? Kung ang liwanag mo ay parang Christmas light o ang liwanag mo ay parang floodlight. Nasa atin po yun. And then what's the ultimate response ng mga tao kapag nakikita po ang mabuting bagay, ang liwanag ng kalwalhatian ni Kristo sa ating buhay? They glorify God. See, ito po ang sistema. When we live for the glory of God, they see the glory of God in us. And when they see the glory of God, nakikita nila ito, we are able to impart the glory of God to them. And when they receive the glory of God, na nakita nila sa atin, the same glory they give back to God. That's a cycle. So kapag hindi tayo namumuhay para sa kalwalhatian ng Diyos, we are cutting the cycle. Dapat full circle yun. God gave you the glory in Jesus Christ. Then you live out the glory. You shine the glory of God through your life. People receive the glory and they bring back the glory to God. Amen? They glorify God. You are part of the cycle.
At huwag niyong sisirain yung cycle na yon. Then Colossians 1:27, in closing, sabi po rito, for God wanted them, read together, for God wanted them to know the riches and glory of Christ are for you, Gentiles, too. And this is the secret. Christ lives in you. This gives you assurance of sharing His glory. Amen. Ay, pastor, secret pala eh. Ang sabi nito, this is the secret. Christ lives in you. Eh, secret pala eh. Di pa natilihin nating secret. No. This is a mystery. And people, let me say this, people, yung mga tao sa paligid natin, they will not understand the presence of God. They will not be able to comprehend the goodness of God, the love of God. That's why secret sa kanila yon. But to us, Christ in you, the hope of glory. Christ lives in you. That's a secret. Pero sikreto ito, na-alam na natin. And then the moment na ipinamumuhay natin ang presensya ng Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian, we reveal the secret. Amen? Pag sinabi ng mga tao sa paligid natin, what makes you different? Bakit kakaiba ka? Born again ka ba? Dati. Anong dati? Marami na ba kayong na-encounter? Born again ako, dati. When Christ lives in you, He lives in you forever. He will not leave you nor forsake you. Bakit wala silang confidence to say, Christ lives in me? Sapagkat yung buhay nila, sa araw-araw, ay maaring taliwas at hindi nakikita at naaayon sa presensya ng Diyos. Now, that's a challenge sa bawat isa sa atin. If you are willing, if you want to unlock the secrets of the kingdom, it has to begin with the right attitude. Kung ipahahayag sa iyo ang plano niya, sikreto ng plano niya, layunin niya sa buhay mo, pagkatawag niya, kung ihahayag ito ng Panginoon sa iyo, na hindi na sikreto, sapagkat ipinahayag niya ito sa kanyang mga anak, right? Now, what would be your response? Tutugon ka ba? Susunod ka ba? Magpapasakop ka ba sa Kanya? O maaring sayang? Some people may see the call more than you. Parang sasabihin nila, sayang, tinawag siya. Pero, nawala. Nag-retreat. Hindi po nag-retreat sa Tagaytay. Rumitreat. Hindi naging committed. Committed. Sa halip na maging committed. Committed yung utak. Committed yung kanyang patotoo, committed. Dapat committed. Dapat wag bisayain nyo. Huwag nyo bibisayain. Masisira ang meaning niyan. Amen. So that's a challenge to the church. We are not here to occupy space. We are here to fulfill the plan of God. And the plan of God, it is secret to those on the outside. But those who are part of the family, open na po yun. God will reveal. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pangungusap sa gabing ito. Nawa, Panginoon, sa iyong pangungusap sa pamagitan ng iyong salita, maging handa kami. When you unlock the secrets of the kingdom, Lord, help us that our hearts will be ready to receive, to hear, to understand, to apply, and to take hold yung revelation mo, yung kapahayagan mo sa amin, na hindi po masasayang ang pangungusap po sa amin, sapagkat kami po ay handang sumunod sa iyo. I'd like you to stand up with me now. I'd like you to pray with me. Okay? Lift up your hands and say, Lord Jesus,
Salamat sa magandang plano mo sa aking buhay. Ikaw ang magbibigay nito. Ikaw rin ang tutupad nito sa pamagitan ng iyong biyaya at ng iyong Espiritu. Bukas po ngayon ang aking puso upang tanggapin ang kapahayagan mo ng iyong planuhin, ng iyong layunin, ng iyong pagkatawag sa buhay ko. Panginoon, handa po akong sumunod. Handa po akong magpasakop. Hindi ang kalooban at naisin ko, kundi ang plano at kalooban mo sa buhay ko. Salamat po, Panginoon, sapagkat ihahayag mo sa akin, ipararanas mo sa akin ang kasapatan ng iyong kapangyarihan, ang yaman ng iyong biyaya, upang matupad ko sa aking buhay ang iyong magandang plano at pagkatawag sa akin. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. And shout your praise! Hallelujah! Thank